Agatha, sama ka sa amin mamaya ah. Isang sundot sa tagiliran ang gumulat sa dalagang si Agatha habang ginagawa ang kanyang trabaho. Dok-dok na dukdok siya sa inaasikasong mga papeles dahil ayon sa manager nila ay balak ng CEO na bumaba na sa pwesto at ipalit ang nag-iisang anak na lalaki sa kumpanyang pagmamayari nito. At bilang patunay na porsigido silang manggagawa, kailangang pulido ang kanilang trabaho. Naku, ikaw talaga Gemma, uunahin mo pa talagang gala mo. Asik pabalik ni Agatha. Bahagya pang tumaas ang kanyang kilay. Hindi niya mapigilang samaan ng tingin si Gemma. Kay dami na nga ng gawain, tambak ang trabaho, pero nakuha pa nitong unahin ang paggala. Ikaw, Agatha, tatanda kang dalaga dahil sa ginagawa mo. Hasus, napaka-workaholic. Turan pa ng kaibigan nito. At ikaw naman, pigilan mo yung paa mo sa kakagala. Natawa na lamang ang dalaga nang makita ang sumimangot na mukha ni Gemma. Napapailing pa siya nang tuluyan na itong kumapit sa kanyang braso. Hindi nga yata siya titigilan ng kaibigan hanggat hindi siya napapapayag na sumama. Agatha, kung iniisip mo na mapapaagang pagbaba ng CEO sa kanyang pwesto, pues mali ka. Alam mo ba, narinig kong nag-aaway sa telepono ang CEO at anak nito. Balita ko kasi, isang doktor ang nag-iisa nitong anak. Maayos ang trabaho, mabuti ng kalagayan, kung kaya ay tutuloy siya sa plano ng ama. Mahabang litanya ng kaibigan nito. Mabilis na hinampas sa balikat ni Agatha ang kaibigan bago niya ito pinanlakihan ng mga mata. Gemma, yung bunganga mo baka may makarinig sa'yo. Pagsaway niya pa kay Gemma na tanging ngisi at peace sign lang ang sagot. Bumalik ka na nga dun sa trabaho mo. Balik na dun. Tuluyan nang napatayo si Agatha sa kinauupuan para ipagtulakan pabalik ang kaibigan. Babalik na nga reklamo pa nito. Halos hindi na maipinta ang muka. Bigo na naman siya na mapapayag ang kaibigan na sumama. Makailang ulit na kasing sumubok si Gemma na isamang kaibigan sa night out. Kung minsan din kasi, ang lola ni Agatha hinahabilin siyang hanapan ng nobyo na ang apo nito. Mag-asawa ka na kasi Agatha. Yung lola mo panay ang suyo sa akin na hanapan ka ng nobyo. Ewan ko sa'yo, magtigil ka nga. Naiinis na tugon nito. Hindi pa nga siguro siya handa na pumasok sa isang relasyon. Lalo na at magpasa hanggang ngayon, sariwa pa rin kay Agatha ang mga alaala ng pag-iwan ng kanyang ama sa kanilang mag-ina para sa ibang babae. Ang pag-iwan ng kanyang ama sa kanila ang naging daan para magkaroon ng bakod sa kanyang puso. Para bang naging dahilan na iyon para paulit-ulit niyang iwasan ng sakit at makaramdam ng sakit na hindi niya nais maramdaman dahil sa pag-ibig. Ayaw niyang mabigo gaya ng pag-ibig na nangyari sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ito ang dahilan kaya naman sa murang edad niya, maagang pumanaw ang ina nito. Simula nang mamatay ang kanyang ina, tumindi ang kanyang galit sa kanyang ama. Hindi nais ng dalaga na magayang kapalaran sa kanyang ina. Nasa isip nga ni Agatha na magpabuntis na lamang siya pero hindi siya mag-aasawa. Dahil lahat naman ng lalaki para sa kanya ay pare-pareho lamang. Matapos makuha ang gusto, ay iiwanan ka rin sa ere. Anong oras uwi mo? Tanong ni Ross kay Agatha. Si Ross ay kanyang kaibigang lalaki. Simula bata ay magkasama na sila. Nakatira din sila sa iisang lugar. Nagkakilala sila nang minsang maging magkaklase sa elementarya at tila binuklod nga talaga sila ng tadhana sapagkat nang makahanap ng trabaho ay naging magkatrabaho pa. Nang malaman yun ni Gemma, laking tuwa nito at madalas siyang tinutukso rito. Mag-overtime ako, Ross. Tugon ng dalaga. Ayos, overtime din ako. Nasisihang pagtugon ng binata. Matipuno, mabait at mula sa may kayang pamilya si Ross. Anak ito ng isang mayor sa kanilang lugar at ang ina naman nito ay namamahala ng isang boutique shop. Akala ko ba patapos ka na sa mga trabaho mo? Tanong niya. Oo. Napakamot sa batok si Ross at bahagyang namula ang tenga. Nauutal pa ito at hindi makatitig ng diretso sa dalaga. Pero, hihintayin kita. Ang sabi ni Lola Gunding ay bantayan daw kita
Sa akin kay nabili ng lola mo. Bantayan? Hindi makapaniwalang tura ng dalaga. Pagak pa siyang natawa dahil sa pinagsasabi ni Ross. Hindi na ako bata para bantayan pa. Kaya ko ng sarili ko. Ano ka ba, Ross? Hindi lingid sa kaalaman ng dalaga ang tunay na nararamdaman ng binata para sa kanya. Matagal nang may lihim na pagtingin si Ross kay Agatha. Hindi nga lang nito maamin-amin sa takot na baka lumayo ang damdamin sa kanya ng dalaga. Lalo pa't alam nito kung gaano siya namumuhi sa mga lalaki dahil sa naging dulot ng masalimuot na kabataan nito. Ayaw mo bang magsabay tayo ng uwi? Malungkot na tugon ni Ross. Nakaramdam ng guilty si Agatha kung kaya't mabilis siyang tumayo sa kinuupuan at lumapit sa pwesto ni Ross para daluhan to. Hindi naman sa ganoon, Anya. Ang akin lang ay mas mabuting mauna ka ng umuwi para makapagpahinga ka. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa eh. Ayos lang ako, Ross. Kaya ko ang sarili ko. Bakit wala ka bang tiwala sa akin? Malungkot na umiling si Ross. Bagsak ang balikat. Siyempre, may tiwala ako sa'yo. Iyon naman pala eh. Ngumiti ka na nga dyan. Sinundot-sundot pa ng dalaga ang tagiliran nito. Hindi niya tinigilan ng pinata hanggat hindi nito nakikitang sumisilay ang ngiti sa labi nito. Ganoon nga ang nangyari. Naunang umuwi si Ross at ang iilang katrabaho. Panay ang kanyang silip sa orasan at mag-aalas 11 na. Malapit na siyang matapos sa ginagawa. Gusto na ngang bumigay ng kanyang mga talukap. Hinahatak na siya ng antok. Pero dahil kailangang unahin ng trabaho, kailangan niyang ipirmi na imulat ang mga mata. Ngunit dahil sa pagod, hindi niya naiwasang ipikit panandalian ang mga mata. Namalay na lang ng dalaga na unti-unti na siyang nilalamon ng antok. Nagising lamang ito nang makarinig ng ingay. Happy birthday, workaholic girl! Tura ng kanyang mga kaibigan o tura ng kanyang kaibigan. Ang kanyang iilang mga katrabaho ay may handang sorpresa para sa kanya. Ganun na nga yata siya ka-workaholic dahil maging ang kanyang sariling kaarawan ay nalimutan na niya. Salamat! Maluha-luha niyang saad. Pinagpaalam ka na namin sa manager at ayos na lumiban ka sa trabaho bukas at ako na rin ang gagawa ng mga naiwan at hindi mo patapos gawin. Deserve mo ng pahinga, girl. Natatawang saad ni Gemma. Tunay ngang maaasahan ng kaibigan nito. Para itong nanay sa kanya. Hindi tuloy mapigilang maiyak ni Agatha dahil sa kung paano siya tratuhin ng kaibigan. Mahigpit niya iyong niyakap. Ano ba? Tumigil ka nga. Naiiyak na din ako eh. Pisti ka. Tawa-iyak na saad ng kaibigan nito. Yung sipon mo makakumapit pa sa damit ko. Pabirgo pa nitong sabi. Teka, bakit pala kayo nakapustura? Nagtatakang tanong ni Agatha. Lumandas ang kanyang mga mata sa suot na damit ng kanyang kaibigan at mga katrabaho. May malaki kaming sorpresa para sa'yo. Nagagalak na saad ng kaibigan at sabay-sabay silang nagsitilian. Habang si Agatha naman, naiwang nalilito. Dalian mo, magbihis ka. Susulitin natin ang araw na to. Inilabas ni Agatha ang bitbit na paper bag na may lamang dress at isang stiletto na sandals. Mabilis na tapangiwi si Agatha nang makita ang dress na nais ipasuot sa kanya ni Gemma. Backless, kung kaya ay lantad ang likod nito at kanyang braso. Hindi rin siya sanay na maging ang kanyang hita ay nakikita ng kahit sino. Naninibago si Agatha sa kanyang itsura habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin sa banyo ng pinagtatrabahuhan. Bakit kailangan kong magsuot nito? Nalilito niyang tanong at halos maluha-luha na. Panay din ang pag-ayos niya ng kanyang dress na suot. Wala man siyang cleavage pero agaw atensyon naman ang kanyang nakakaakit na collarbone. Hindi rin maipagkakaila na may angkin siyang ganda at alindog. Maputi, maganda, matangkad at matalino. Huwag ka nang mag-arte, pag-iinarte pa eh. Buliyaw ni Gemma sa kanya. Ay sorry, birthday mo nga pala, bawal kitang pagalitan. Praning, buwelta naman ni Agatha sa kaibigan. Kaninong sasakyan to? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga.
Mariing pinagmamasdan ang nasa tapat na isang van. Sa boyfriend ko, tura ni Gemma. Siya ang magiging driver natin sa van na to. Siya rin ang driver ko sa kama. Malaswa at natatawang saad pa ni Gemma. Alam mo, yung bibig mo talaga kadiri, walang preno. Naiiritang ani ni Agatha. Nauna na itong pumasok sa loob ng van habang naiwan namang nagtatawanan ng kanyang kaibigan at ang mga katrabaho. Kalaunan, sumunod na rin ang mga to sa kanya. Ilang minuto lamang din ay nakarating na sila sa pupuntahan. Bagsak balikat at nanlulumo pa si Agatha nang mapagtanto kung saan siya dinala ng kaibigan at mga katrabaho. Bakit naman sa bar niyo ako dinala? Naiirita niyang sabi. Night out! Masayang tura ng kaibigan bago siya hatakin papasok. Muntik pa silang harangin ng isang bouncer dahil sa napagkamalan pa si Agatha na minor de edad. Marahil sa hindi katangkarang taas o marahil dala lang talaga na baby face siya. Mabuti na nga lang at nasa bag nito ang kanyang ID sa trabaho. Magsasaya tayo, magiliw na sabi ni Gemma. Pasayaw-sayaw pa ito sa kanyang harapan habang sinasabayan ng malakas na tugtugin. Hindi talaga sanay si Agatha sa ganitong klase ng lugar. Puno ng usok ang paligid. Maingay at patay sinding ilaw. Nasasakal siya para siyang isang isda na inalis sa tubig. Ang tanging komportableng lugar lamang para sa kanya, ang kanilang tahanan at ang trabaho. Nais na niyang umuwi, gayong ang kanyang mga kaibigan ay nagsasaya na habang siya naman naiwang mag-isa habang nakaupo sa counter. Tahimik na pinagmamasdan ang maingay na paligid. Nakita pa nito ang kaibigan na masayang nakikipagsayaw sa gitna ng dance floor kasama ang nobyo. Hindi niya na rin alam kung nasaan ang kanyang mga katrabaho. Ang habili ng kanyang kaibigan, maaari niyang inumin kahit anong inumin at ito na ang magbabayad. Isang tikilya para sa isang magandang dalaga. Tura ng isang lalaki sa likurang bahagi nito. Mabilis na napatayo ang dalaga at hinarap ang lalaki. No thanks, hindi ako umiinom ng alak. Pagtanggi niya. Huwag ka nang tumanggi. Pamimilit pa ng lalaki. Inabot pa nito ang alak na nasa baso sa dalaga. Malagkit ang titig na ipinukol nito sa dalaga habang pinagmamasdan ang katawan niya. Mariing tinitigan ni Agatha ang basong hawak nito. Kalaunan ay kinuha niya na rin yun para inumin. Excuse me? Saad ang dalaga at mabilis na tumungo sa banyo. Hindi nito maintindihan ang biglang naramdaman. Bigla na lamang nag-iinit ang kanyang katawan. Anong nilagay ng lalaking yun sa inumin ko? Nag-ohrumentadong saad ni Agatha. Naghilamos na siya at lahat-lahat, ngunit hindi pa rin mawala ang kakaibang pakiramdam. Gusto na niyang maiyak. Sa huli ay napilitan na lamang siyang lumabas ng banyo na iyon. Ilang hakbang pa lamang nang may humila rito at sinilid siya papasok ng isang kwarto. Ang madilim na silid ang bumungad sa kanya at kalaunan nang bumukas ang ilaw, nadatnan niya roon ng isang lalaki. Prente itong nakaupo habang humihigop ng alak. Hindi mawari ni Agatha kung ano ba talagang nararamdaman niya. Malamig naman ang paligid, ngunit bakit pinagpapawisan siya? May kung ano ring nag-uudyok sa kanya na lapitan to. Who are you? Tila mas tumindi ang nararamdaman ng dalaga nang marinig dito ang baritonong tinig ng lalaki. May kung anong nabuhay sa kanyang kaibuturan. Isang hakbang ang kanyang ginawa, ngunit huminto rin. I said, who are you? Mariing saad ng binata. Tumayo na ito at nilandas ang kinatatayuan ni Agatha. Natuod ang dalaga sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ng matipunong lalaki na nasa kanyang harapan. Ang alindog nito ang mas lalong nagpapainit sa kanyang nararamdaman. Areza gaya ni Asiran. Call me Agatha. Matapos niyang sabihin ng buo ang pangalan, mabilis niyang kinabig ang lalaki. Sa pagkakataong to, hindi na niya kaya pang pigilan ang init na nararamdaman at nais niya itong pakawalan. Nabigla ang lalaki nang kabigin nito ni Agatha at mariing halikan, maging ang dalaga na bigla rin sa kanyang inaakto, ngunit hindi niya kaya pang pigilan ng sarili. May umuudyok sa kanya na gawin ang bagay na to. Mariin siyang napakapit sa suot na coat ng lalaki. Nakakabigla man ang ginawa ng dalaga. Ngunit mas nabigla pa to nang kabigin siya ng binata at idiin ang katawan sa isa't isa.
Tumugon din to sa halik ng dalaga. Wait, mabilis na itinulak ni Agatha ang binata. Umatras ito panandalian. You know what? Isa sa mga bagay na ayaw ko ay ang binibitin ako. Tura ng lalaki bago siya kabiging muli. Ang haplos ng kamay nito ang mas lalong nagpapabuhay sa init na nararamdaman ng dalaga. Sa huli, nakita na lamang niyang sarili na wala ng saplot habang paulit-ulit na nagsusumamo. Ang kanyang halinghing ang bumalot sa buong silid. Virgin ka pa? Tila naalimpungatan ng binata. Tanging ang pag-iling lamang ang naitugo ni Agatha sa gitna ng sakit na nararamdaman. Don't tell me, minor de edad ka pa. Hindi na ako minor de edad, giit ni Agatha. Hindi tuloy mapigilang isipin ng dalaga na masyado pa siyang batang tingnan para paulit-ulit na mapagkamalang minor de edad. Masakit pa ba? Pagkuwang saad ng binata. Muling umiling si Agatha at mariing napapikit nang magsimulang marahang gumalaw ang lalaki sa ibabaw nito. Kasabay ng marahang galaw ng lalaki, ang malakas na halinghing na kanyang pinakakawalan. Hindi niya alam kung saan siya dadako. Naguguluhan si Agatha. Mali man ito pero hindi niya kayang pigilan ng sarili. Gustong-gusto niyang nangyayari. Ang gabing yun, sa araw ng kanyang kaarawan, ansyang araw din kung kailan pinakawalan niya ang kanyang natatanging kayamanan sa lalaking hindi niya pa kilala. Nagising si Agatha sa ingay ng buhos ng tubig. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit agad ding napahinto nang maramdaman ng sakit sa buong katawan maging sa kanyang gitnang parte. Mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang mainit na kaganapan kagabi. Mariin siyang napapikit at napasabunot sa buhok. Ngayon palang nagsisisi na siya sa kanyang katangahan. Karma na nga yata to sa paniniwala niyang magpapabuntis na lamang siya at hindi na mag-aasawa pa. Sinilip ni Agatha kung nasa tabi niya pa ang binata. Nang mapagtantong wala ito, tsaka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Mabilis niyang pinulot ang mga damit na nagkalat sa sahig bago tumuling sinuot. Akmang lalabas na siya ng silid nang may malamig na kamay ang humawak sa braso nito. Halos mahimatay si Agatha. Mariin siyang napapikit bago nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Last night was amazing. You did a great job. Sinubukan ni Agatha na bigyang elegante ang tinig habang mariing tinititigan sa mata ang lalaki. Laking pasasalamat na lamang niya na hindi siya nautal habang nagsasalita sa harapan nito. Here's your pay. Muntik ko nang makalimutan. Sabay abot ang dalaga sa perang nagkakahalaga ng 3,000 sa kanyang pitaka. Bakas ang pagtataka sa mukha ng binata habang pinagmamasdan ang perang inabot ng dalaga. Bago pa makapagsalita ang lalaki, iniwan na ni Agatha ang pera sa maliit na lamesa na katabi lamang din ng eleganteng kama. Nang dumapo pa ang kanyang tingin doon, muling bumalik ang siriwang alaala ng mainit na gabing pinagsuluhan nilang dalawa. Kaya bago pa yung lumala, mabilis na niyang nilisan ang lugar na iyon. Batid ni Agatha na hindi iyon basta bayarang lalaki. Ngunit hindi rin niya Batid ni Agatha na hindi iyon bastang bayarang lalaki. Ngunit hindi rin niya naisisipin ng lalaki na isa siyang bayaran na babae. Kung kaya ay mabilis lamang siyang napapayag nito sa kama. Kaya bago pa ito may masabi, binayaran na lamang niya ito at umalis na siya ng tuluyan sa lugar na iyon. Tatanawin na lamang ni Agatha na isang pagkakamali ang nangyari sa pagitan nila. Kung sana nga hindi na rin maglandas pa ang kanilang direksyon na siyang hiling pa ng dalaga. Hoy, lutang ka. Nang mga nagdang araw ka pa ganyan, saad ni Gemma. Tanging kibit-balikat lamang ang tugon ni Agatha. Mabilis na dumaan ang araw. Nawawalan na ng gana si Agatha na pumasok pa sa trabaho at ilang linggo na siyang hindi pumapasok. Iyon ang dahilan kung kaya dinalaw ito ni Gemma sa ngayon. Magdadalawang buwan na simula nung maganap ang pangyayaring iyon. Kabado ang dalaga dahil sa magpahanggang ngayon hindi pa rin siya dinadatnan. Nakumpirma niya nga ang hinala ng isang araw, sinubukan itong gumamit ng pregnancy test at gaya ng inaasahan, may 2 linya na sumilay rito. Nais ni Agatha na magkaroon ng anak, ngunit hindi pa sa ngayon sapagkat hindi pa siya handa. Hindi niya pa alam kung paano maging isang mabuting magulang. Magre-resign na ako.
Tugon ni Agatha. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, kasabay ng pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Ano? Kulat na tura ni Gemma. At bakit? Buntis ako. Nauutal niya pang sabi. Natameme ang kanyang kaibigan at hindi alam kung anong gagawin. Tanging ang paghagod na lamang sa likuran nito ang nagawa para pagaanin ang pakiramdam ng dalaga kahit papaano. Ipapaliwanag natin sa lola mo ang lahat. Kasalanan ko naman kung bakit ka nasa sitwasyon mo ngayon, Agatha. Kung hindi kita pinilit, siguradong wala ka dyan ngayon. Anong dapat ipaliwanag sa akin? Biglang sabat ng lola nito. Matinding katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Ngunit kalaunan, ang paghagulgol ni Agatha ang bumasag sa katahimikang iyon. Mabilis siyang lumuhod sa harapan ng kanyang lola na sa ngayon ay nagtataka sa inaakto nito. La, patawarin mo ko. Kasalanan ko po. Apo, tumayo ka nga. Ano bang nangyayari? Magsabi ka sa akin ng maunawaan kong sitwasyon mo. La, buntis ho ako eh. Pumiyok at nauutal na tura ni Agatha. Hindi niya mapigilang pumalahaw sa iyak, lalo na nang makita ang pagkadismaya sa mukha ng lola nito. Pinangarap ng kanyang lola na ikasal siya bago magkaroon ng anak, ngunit hindi naman yun ang kanyang kagustuhan. Pero masakit pa rin pala na makitang masaktan ng kanyang lola sa mga nalaman. Sino ang ama? Umiling si Agatha. Paulit-ulit na pag-iling. Hindi ko po alam. Patawarin niyo po ako, La. Naunawaan ni Agatha na hindi masama ang loob ng kanyang lola nang maigpit siya nitong niyakap. Tumahan ka na. Baka mapano pang apo ko. Batid ni Agatha ang kasabikan sa tinig ng kanyang lola. Nang araw na iyon, tuluyan na siyang umalis sa trabaho. May sapat na rin naman siyang ipon para sa kapanganakan. Kaya nung sumapit ang araw na ipanganak ang 3 makukulit itong anak, ay hindi na rin siya nahirapan pang maghagilap ng pera. Mama, si Azina at Arken po makulit. They want to buy lots of chocolates. Di ba po mama, dapat po? Okay lang po kapag little lang yung ibay natin po. Dapat po, di ba? Hindi po too much. Yes po. Napangiti na lamang si Agatha habang pinapanood ang 3 makukulit na anak. Kasalukuyan silang namimili ng mga kakailanganin kasama ang kaibigan nitong si Gemma. Malapit na kasi ang kaarawan ng 3 bata. Hindi lubos maisip ni Agatha na triplets ang kanyang magiging anak, 1 babae at 2 lalaki. Nga pala, Agatha, yung sinabi ko sa iyo ng kamakailan, pagkuwang turuan ni Gemma. 1 taon na lang at mag-aaral ng mga bata. Kaya dapat may stable ka ng trabaho. Naghahanap kasi ng sekretary ang bagong CEO. Nairekomenda naman na kita sa bagong CEO at pumayag siya na bumalik ka. Hulog ka talaga ng langit, Gemma. Masayang saad ni Agatha. Alam mo, ang hot pa ng bagong CEO. Ang kaso ikakasal na eh. Ano namang pakialam ko dun? Buwelta pa ni Agatha sa kaibigan. Ang kailangan ko, pera, nang maibigay kong pangangailangan ng mga anak ko. Siya bukas, magkita na lang tayo sa kumpanya. Laking pasasalamat na lamang ni Agatha dahil may kaibigan siyang nariyan palagi sa kanyang tabi. Maging si Ross ay palagi rin namang dumadalaw at sinusurpresa ang mga bata. Parang naging tatay na ito sa kanyang mga anak na kung minsan ay nahihiya na rin siya rito. Nang kinabukasan nga ay maaga siyang gumising para makapaghanda na. Nasasabik na si Agatha na muling makapagtrabaho sa kumpanyang dati na ring tahanan niya. Ngunit lahat ng pananabik ay napalitan ng takot nang sa harapan nito ang lalaking matagal niyang hindi nakikita ang nasa harapan niya, ang ama ng kanyang mga anak. Sa mga oras na iyon, nanginginig ang kanyang binti at nanlalamig ang kanyang buong katawan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakikita. Bumagsak pa ang mga mata nito sa lamesa. Damon Riley Aruzer, pagbabasa pa ng dalaga sa pangalang nasa lamesa nito. Mas lalo siyang nanlumo nang makita ang kasama nitong lalaki. Ang lalaking nagpainom sa kanya ng alak na may kung anong inihalo sa inumin niya nung gabing yun. Maging ang mga lalaki ay gulat din nang makita siya. Hindi lamang nagpahalata si Agatha. Nais siyang magkaroon ng maayos na trabaho para sa mga anak at mabigyan ng mga to ng maayos na buhay. Masaya ako na bumalik ka rito, Agatha. Masayang saad ni Ross. Asus, namiss mo lang eh.
Mahinang sinundot ni Gemma sa tagiliran si Ross. Nagsimula ng magkantsawan ang lahat sa dalawa dahil sa namumulang mukha ng binata. Ngunit agad yung natigil nang dumating ang CEO. Ang madilim nitong presensya ang bumalot sa buong paligid. Ang maingay na opisina ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. "Back to work," mariing saad nito. Nang dumako ang titig nito sa kanya, mariin lamang si Agatha na napapikit. Bakit ba nangihina siya sa mga titig nito? Bumabalik tuloy sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanila 4 na taon na ang nakalilipas. "And you, Miss Areza Gainasiran, or should I call you Agatha?" Ang mga titig nito ay para bang nilalamon siya. Po? Agatha na lang sir ang itawag niyo po sa akin. Ipagtimpla mo ako ng kape. Yes sir. Nagmamadaling umalis si Agatha na siya namang sinunda ni Gemma. Kasalukuyan kasing wala na itong ginagawa. Paniguradong tutuksuhin na naman siya nito. Sana sinabi mo, baby na lang ang itawag sa'yo. Pangaasar rin to sa kanya. Hindi nga siya nagkamali nang ang mukha agad ni Gemma ang bumungad sa kanya nang akma nang papasok si Agatha sa opisina ng CEO. Bitbit niya ang bagong timplang kape ng binata. Sinamaan niya ng tingin ang kaibigan. "Umayos ka nga." Naiiritang pagsaway ni Agatha rito. Hindi niya nagugustuhan ang mapang-asar na ginagawa ni Gemma dahil kung alam lang talaga nito kung anong mayroon siya sa CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Bago pa siya maasar muli ni Gemma, dali-dali nang pumasok si Agatha sa loob ng opisina. "Ito na po ang kape niyo." Marahan niyang inilapag sa lamesang kape. Akmang tatalikod na nang matigilan siya sa mga katagang lumabas sa bibig ng lalaki. "All this time, nandirito ka lang pala. Alam mo bang matagal kitang hinanap?" Natigilan si Agatha sa akmang paghakbang at mabilis na pumihit parap sa lalaki. "Kung akala mong hindi ako nakonsensya sa lecheng pinaggagawa ng mga pinsan ko, well, you're wrong. Araw-araw akong minumulto." Ano? Nagugulang sabi ni Agatha. "I tried to search and find you. Pero bigo ako. Sinabi sa akin ng mga pinsan ko na may kung ano silang hinalo sa alak na iniinom mo. Nung tumungo ka sa banyo, iyon na ang tiyempo na kinuha nila para dalhin ka sa silid kung nasaan ako." "Tumigil ka na." Sigaw ni Agatha. Hindi na nito nais pang balikan ng lahat. Sa mga binunyag ng lalaki, hindi ni Agatha mapigilan ang bugso ng damdamin. Galit siya. "Kalimutan mo ng lahat. Hindi ka dapat na makonsensya. Labas din ang trabaho ko kung ano man ang nangyari sa atin ng gabing yun." Tuluyan ng inihakbang ni Agatha ang kanyang mga paa palayo sa lugar na iyon. Akala pa naman niya ay magiging maayos na ang kanyang buhay. Ngunit tila malabo gayong kailangan niyang araw-araw na harapin ang tatay ng anak niya. Nang dahil sa sagutan ng mga to, naiilang tuloy ang dalaga. Minsan, hindi niya rin alam kung paano umakto sa lalaki. Mas lumakas din ang kanyang loob na itago ang mga anak nang malaman nitong nakatakda ng ikasal ni si Damon. "May 2 araw na meeting ako sa Negros Occidental. And as my secretary, I need you there." Tanging tango lamang ang tunura ni Agatha. Ngunit labag sa kanyang kalooban, lalo na at may iwan ang kanyang mga anak. Matanda ng kanyang lola para pagbantayin niya pa to. Sa huli, napagpasya niyang ihabilin ang mga anak kay Ross at Gemma. 2 araw lamang siyang mawawala. Nang kinagabihan ay maaga pa siyang nag-ayos ng mga dadalhin. Damit lamang ang kanyang dala at ang litrato ng mga anak. Bukod sa schedule ang trabaho ng CEO at iilang papeles. 45 minutos lamang ay tuluyan na silang nakalapag sa airport. Ilang oras pang biyahe nang tuluyan silang makarating sa naturang lugar. Ngunit ang inaakalang hotel o mamahaling restaurant na pagmimitingan ay mas kamangha-mangha pang lugar para sa dalaga. Napag-alaman niyang mansyon iyon ng pamilya ni Damon. At doon gaganapin ang pagpupulong ng iilang mga investor. Nanliit tuloy bigla si Agatha sa sarili. Walang-wala talaga siya kung ikukumpara rito. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki. May tabako pa to na hinihit-hit. "Nagdala ka ng babae rito, apo." Turan nito. "Sekretarya ko, Pulo." "Magandang araw po.
Pagbati ni Agatha sa matanda. Tahimik lamang na nakamasid si Agatha sa paligid. Kumusta ang kasunduang kasal? I don't like her. Nakangiwi pang tugon ni Damon. Muntik nang matawa si Agatha sa nangangasim nitong mukha. Mabuti na lamang at mabilis siyang napigilan ng pagtawa. Ikaw ba, Iha? What do you think about it? Ang ano ho? Nalilitong tugon ni Agatha. Bakit nadawit pa siya sa usapan? Naiilang tuloy siya. Nang subukan niyang balingan ng binata, mariin at seryoso lamang siya nitong tinitigan. About arranged marriage. Maikling tugon ng matanda. Marahang napatungo si Agatha. Dahil ako po yung tinanong niyo. Para sa akin, I am against with it po. Bilang isang babae, mas gusto namin yung pag-ibig na puro. Walang halong pamimilit at buo. Ngumiti ang dalaga bago bumaling sa binata at muling ibinalik ang tingin sa matanda. Pero, opinyon ko lamang po yun. Kung yun naman po ang pinapractice ng pamilya niyo, wala naman pong kaso. Well said. I like you. Humalakhak pa ang matanda. Apo, you know what? Huwag mo na tong pakawalan. Bihira lang ang ganitong babae. Pumaling ang matanda kay Damon, sabay kindat dito. Namula na lamang si Agatha sa sinabi ng matanda. Naiilang din siya at hindi makatingin ng maayos sa lalaki. Dito ang kwarto mo. You can take a rest for now. Bukas ng 10:00 ang meeting. Matapos ay luluwas na tayo pabalik ng Maynila. Nasiyahan si Agatha nang marinig ang katagang luluwas agad sila matapos ang meeting na gaganapin. Nasasabik na siyang makita ang mga anak. Hating gabi na at nasa kalagitnaan na ng mahimbing na pagkakatulog ang lahat nang maalimpungatan si Agatha nang makaramdam siya ng uhaw. Mabilis itong lumabas ng silid at tinungo ang kusina. Muntik pa siyang maligaw. Napakadulas din ang sahig. Dahil sa nakayapak lamang siya. Muntika na nga siyang madulas. Mabuti na lamang may kamay na umalalay sa kanya at nang lingunin niya ay si Damon yun. Kukuha lang ako ng tubig. Nauutal na sabi ni Agatha. Mabilis siyang binitawan ng binata at ito na ang nagkusang kumuha ng tubig para sa kanya. Inalalayan pa siya nitong maupo. Inakala mo bang bayaran akong lalaki? Bago ka umalis, binigyan mo pa ako ng 3,000. Mukha ba akong isang macho dancer? Nagtatakang tanong ng binata. Naiilang na umiling si Agatha. Actually, hindi naman. Disente kang tingnan kumpara sa akin. Hindi ko lang nais maging mababang tingin mo sa akin kahit na ganoon ang nangyari sa atin ng gabing yun. Hindi ko rin nais na isipin mo na mababa akong tao. Kung kaya't iyon ang naisip ko. Baka isipin mo rin kasi na isa akong bayarang babae. Paano ko maiisip ang bagay na yun kung akong nakauna sa'yo? Hindi mo pigilang maisatinig ng binata. Kalimutan mo na yun. Akmang tatayo na ang dalaga sa kinauupuan nang muling dumulas ang kanyang mga paa. Bakit hindi mo kasi sinuot ang tsinelas mo? Pangaral pa ng binata. Hindi na umimik pa ang dalaga. Mas natameme pa ito nang alisin ni Damon ang sariling tsinelas at isuot ito sa kanyang paa. Matulog ka na. Tumango si Agatha bago nito tinalikuran ng binata. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, nilingon pa niya ito. Good night. Matapos ng meeting, mabilis na ring nilisan ng dalawa ang lugar. Sabik na si Agatha sa mga anak. 2 araw lamang silang hindi nagkita pero daig pang 1 taon noon. Kaya nga nung huminto sila sa isang tindahan na nagbebenta ng ilang pambatang laruan, hindi na siya nagdalawang isip pa na bilhan ng mga anak. Para kaninong mga yan? Para sa mga anak ko. Tugon ni Agatha sa kuryosong tanong ng binata. May anak ka na? Hindi nito makapaniwalang sabi. Oo, triplets sila nung pinanganak ko. Tango at ngiti na lamang ang sagot ni Agatha. Kung alam lang sana nito na ang tinutukoy niya ay ang anak nilang 2. Well, I want to meet them. Nahimigan ni Agatha ang pananabik sa boss nito na kinabigla niya. Nabuhay ang takot sa kanyang damdamin na baka kapag nalaman nitong anak niya ang mga bata, ay ilayo niya iyon kay Agatha. Hindi niya yun kakayanin. Paniguradong hindi niya kaya kapag inilayo ang anak sa kanya. Magre-resign ka na? Nagtatakang tanong ng binata.
Parang kanina lamang, maayos silang nag-uusap. Ngunit ngayon, nais na nitong umalis sa trabaho. Palaisipan kay Damon ang biglaang pag-alis nito. May nagawa ba akong mali, Agatha? Tell me. Umiling lamang ang dalaga. Nakapagdesisyon na si Agatha. Nalilisanin na lamang ang trabaho para maprotektahan ang mga anak. Alam niyang naghahangad ng buong pamilya ang kanyang mga anak, ngunit malabo na iyon, gayong ikakasal na ang ama nito sa ibang babae. Why, Agatha? Tell me the reason why you keep running away. This is bullshit. Hirap na hirap akong habulin ka. Bakit ba, Agatha, panayang takbo mo sa akin? Mariing napapikit si Agatha nang hampasin nito ang lamesa. Natakot siya at mabilis na humakbang palayo, ngunit agad ding napahinto nang maramdaman ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang palapulsuhan. Natatakot ka ba? Nakukunin ko ang mga bata? Ha? Natamemeng tura ni Agatha. Alam mo, tumango si Damon. Matagal na. Nagsinungaling ako sa iyo nang sabihin kong hindi kita nahanap o hindi ka nahanap ng mga taong inutusan ko na hanapin ka. Ang totoo, simula nung nagdadalang tao ka sa mga anak natin, nakasunod ang mga mata ko sa iyo. 4 na taon. 4 na taon akong nagtiis, Agatha. At ngayon, hindi ko na kaya pang magtiis. Paano? Naluluha at nagugulang saan ito. Alam din ng mga bata na akong ama nila. Tuwing nasa trabaho ka, ay tsaka lamang ako palihim na pumupunta sa tahanan ninyo. Si Lola lamang ang nakakaalam. Tuwing pinapaliwanag mo sa mga bata na nagtatrabaho ako sa malayo, ang iniisip nila tuwing wala ako ay nasa malayo naman akong lugar. Tila hindi maproseso sa isipan ni Agatha ang lahat. Sa lahat ng panahon, nasa tabi niya lang ang binata. Bakit? Because the moment I saw you, I know you're the one. Hindi ako maglalaan ng oras kung hindi mo naagaw ang atensyon ko, Agatha. Biglang napangiti si Agatha sa sinabi nito. Mas lalong lumapad ang ngiti nito sa labi nang bumukas ang pinto ng opisina ni Damon at pumasok ang 3 maliliit at makukulit na bata. Tuwang-tuwa si Agatha habang pinagmamasdan ng mga anak na may dalang tag-iisang rosas. Daddy! Sabay-sabay pa ang 3 na lumapit sa tatay at pilit na nagpapabuhat. Bigyan niyo na kay mama niyo ang flowers. Utos pa dito sa mga anak. Sabay-sabay na inabot ng mga batang bulaklak sa ina bago humalik sa pisngi nito. Sabay-sabay ding tumalikod ang mga anak habang nakahilera. Doon nabakas ni Agatha ang nakaukit sa damit na suot ng mga ito. Will you marry me? Ang nakaluhod na si Damon ay may hawak na singsing na siyang mas lalong nagpaluha kay Agatha. Tango na lamang ang kanyang naisagot. Hindi na nito alam pa kung saan siya kukuha ng tamang salita sa sobrang kasiyahan. Ang mahigpit na yakap ang kanyang dinama mula sa 3 bata. Nais ko ng pag-ibig na totoo. Yung buo at hindi kailangang pilitin. Mas lumapad ang ngiti ni Agatha sa narinig mula kay Damon. Iyon ang kanyang linyahang binitawan nang minsang tanungin siya ng lolo nito. Nagsimula man sa hindi inaasahang bagay ang kanilang istorya. Gayon pa may magtatapos ito sa napakagandang hantungan. Daddy, I want sister po ah. Natawa na lamang si Damon sa kahilingan ng bata habang kalong-kalong niya ito. Tell mama you want sister. Tugon pa ni Damon na siyang sinamaan ng tingin ni Agatha. Magtigil ka, ang hirap kayong mga anak. Mabuti sana kung ikaw ang iire. Buwelta pa ni Agatha. Sa susunod na mga araw, lilipat na ang mag-iina sa bahay na nabili ni Damon kasama ang lola ni Agatha. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. Dahil hindi lubos maisip ni Agatha na nagsimula man sa hindi inaasahan ng lahat, ay magtatapos naman sa napakagandang wakas. Hanggang dito na lang po ang kanilang maiksing love story.